dakuin ho natin tong si Manny Piñol. No, eto sulit din to si Piñol, mga kababayan. Ewan ko, bakit biglang lumutang si Piñol? Sang imbornal lang galing to, tapos bigla na lang hong issue ngayon si Piñol. Pero mga pinagsasasabi si Bukbukman no? Ayan, binanatan tuloy siya ni Congressman Asidre. Asidre slams ex-Department of Agriculture Chief Piñol. Sabi kasi, di ba? Rice price soared to as high as 70 per kilo during Duterte term. Naalala nyo ho yun, mga kababayan? Ayan ho bago mag-pandemic yan. Umabot ng 70 per kilo yung bigas ho, mga kababayan. At nabanggit nga din ho ni Piñol, mga bossing, nung panahon nang mag-uumpisa pa lang po ang termino ng dating Pangulo at siya ay kaka-appoint lang din, sabi niya, ito ang magiging golden age, no, ng agrikultura. Anak ng tinapa, after 2 years, kumakain, yung bukbok na yung bukbok na na bigas Diba? Basahin natin ito. Ano sabi dito? House Assistant. Majority Leader Jude Asidre urged the public to be cautious and not to immediately believe the statement of Duterte administration. Gusto nilang pagmukain, mga kababayan, na maganda talaga yung nangyari nung panahon ni dating Pangulong Duterte at lahat, mura lahat, no? Ayan 70 pesos ang bigas. Diba? Then agriculture, nasaan na ba? Do not not to immediately believe the statement of Duterte administration, then Agriculture Secretary Manny Piñol recalling that rice price soared to as high as 70 per kilo during his term. Si Kong Hun din, mga kababayan, bumanat din sa kanya. At nasabi nga dito, mga bossing, let's set the record straight. It was under your boss na si Duterte nga. Si Piñol kasi, ewan ko kung saan ba nanggaling to si Piñol. Maraming bigas na fake sa panahon ni Duterte. Oo, nabalitaan niyo yun, no? Yung sinasabi, plastic. Alam niyo, mga kababayan, bakit ako nakasalamin? Kasi inom ako Baka masundot yung mata ko nung sasabihin, uy, wag kang iinom ng kape nang nandiyan yung kutsarita. No, baka masundot. Tsaka, ito po yung Taliano Gold. Mga kasulid, ayan yung Taliano Gold. Yung kaperaso ng Taliano Gold binigay sa akin. Sabi dito, let's set the record straight. It was under your boss, former President Rodrigo Roa Duterte, when our country's debt truly ballooned, lumobo, ng 7.2 trillion added in just 6 na taon. Si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, yung kanyang inuutang, kanya din hong binabayaran, mga bossing. At bago matapos yung kada taon, bayad na. Meron pang nalalabing ilang araw. Yung ilang araw na yun o ilang buwan, yung mga nalalabi na yun, pwedeng kung ano man ang pumasok sa bansa, pwedeng ibawas doon sa utang ng dating Pangulong Duterte o doon sa mismong utang ng Pilipinas. Di ba, Sir Jose Estosane? Watching from Kingdom of Saudi Arabia. Ingat po kayo dyan. Sabi pa dito, meron pa ditong sinabi si Kong Hun. He presided over rice crisis, proposed legalizing smuggling. Ano ba yung mga pinag-iisip ni Manny Piñol dati, He presided over rice crisis, proposed legalizing yung mga smuggled na bigas, bungled the bird flu outbreak, and was linked to questionable behavior in the Recto Bank incident, and now he wants to lecture us the responsible governance. May nabanggit dito si Takeru Miyamoto, hindi ko lang na-research bago ako bago ako mag-umpisa ng vlog Yung si Manny Piñol daw, nagrereklamo nung una, tapos paglabas daw ni Piñol, paglabas daw ng mga mangingisda natin, iba na daw yung sinasabi. Sabi ko, magaling makiusap.
Napanood nyo ho yun kagabi? Kaninang umaga? Doon sa The Big Five? Yung iba dyan, mga baka pahuli-huli. Puntahan nyo yung channel na Big Five. Alam nyo po, 4 na ano pa lang kami doon. 4 na episode pa lang ho kami doon, mga kababayan. Umaabot na po yata ng 24,000 o 23,000 yung subscribers. Nandyan po si Coach Jarrett. Nandyan si Boss Mike Cervera. Nandyan si Takeru Miyamoto at si Sangkay Janjan at ang inyong lingkod ho, mga kababayan. Doon nga nababanggit yung iba dyan. Alam nyo, maganda yung Big Five kasi nagkakaroon kami ng aral sa isa't isa. Yung hindi namin alam, naririnig namin doon sa iba namin kasama doon. At hindi lahat pare-parehas kami ng opinion. Kagabi, panoorin nyo yung Big Five. Sabi ni Coach Jarrett kay Mike, hindi ako agree sa'yo, boss mo. May mga ganon. Hindi kagaya ng mga DDS, mga kababayan, iisa. No, akala mo may mga binabasang mga liriko at iisa yung kanilang sinasabi. Ganon dito. Anyway, sabi, we in Congress are now pushing for reform to make sure future administrations don't recklessly mortgage our nation's future the way it was done under Duterte. Parang bara-bara lang naman ho sila doon sa gobyerno ni dating Pangulong Duterte, no? Before pointing fingers, look in the mirror. You resign in disgrace. Resign ba talaga? O sinabi lang yun? Ako nagtatanong lang, no? Resign ba talaga si Piñol? O si Bac? Nagtatanong lang ho tayo. You resigned in disgrace and you still owe the Filipino people answers, not lectures. Pasikat ho Kung ano-ano sinasabi. Meron siyang sinasabi na, ngayon, ganito, yung mga kandidato, etc., etc. Banat ng banat sa agrikultura ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun naman pala, sira naman pala yung imahe ng agrikultura nila. Di ba? Jane Lasarte, live idol. Yan ho kasi ang style ng mga DDS. Mga kababayan, yung style ng mga sulid, gusto na lang masunod yung kanilang naratibo. Babaguhin nila yan para mapaisip ang sambayan ng Pilipino. Naku, magaling pala ang dating Pangulong Duterte. Pero ang katotohanan, yun, worse din pala yung kanila. Mas worse pa. Di ba? Mas worse pa ho. Mabutit talagang marami. No? Ang naliwanagan na ho, mga kababayan. Sa tulong po ng mga channel nila Coach Jarrett, ni Boss Mike, ni Mima Alicia, ni Sangkay Janjan, si Takeru Miyamoto, sila Sir JDB, sila Munting Tinig, lahat yan. Magagaling ho yan, mga kababayan. Dito lang naman ho sa atin medyo Etong channel natin, pambardagulan lang ho Pero yung mga nabanggit kong channel, mahuhusay po lahat yan, mga kababayan. Nako, eto.